Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng Ka Eric Celis YouTube channel. At ganoon din po ang nagsusubaybay at nagiging tagapagtangkilik natin sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong pagtaguyod at sa inyong pag-promote, panonood at pag-campaign na lumawak po ang ating YouTube channel na Ka Eric Jeff Celis or Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Facebook account na ang pangalan po ay Ka Eric Jeff Celis. Facebook account po yon, Ka Eric Jeff Celis. Personal account ko po yon mga kababayan, at ang ating YouTube channel ay Ka Eric Celis YouTube channel. Ayan. Mga kababayan, sa oras na ito ay mahalaga po na pagbibigyan natin ng katugunan at pagpapaliwanag. Ito pong inihayag kahapon lamang na latest statement mula po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. At ito po ay inihayag sa Net25 at ang nagpahayag at nagselbi bilang tagapagsalita nito ng latest na pahayag ng Iglesia ni Cristo ay si Ginoong Edwin Zabala. Kadalasan po siya ang nabibigyan ng otoridad ng Iglesia ni Cristo upang magsagawa ng mga official media statements. Ano po ang ipinanawagan at naging posisyon ng Iglesia ni Cristo hinggil po sa mahalagang usapin ng ating bansa? Una, sila po ay nagpapasalamat at kinikilala na mayroong karagdagang lumabas na mga testigo at mga gumawa ng salaysay upang mabigyang katotohanan ang mga matagal nang hinahanap na kasagutan sa pagtatanong ng taong bayan. Sino ba talaga ang pasimuno sa mga malawakan at sistematikong pandarambong at pagnanakaw sa ating bayan? Sino po ba ang nagkumpas nito at paano ito nangyari? So, malinaw na patuloy na nagbabantay ang Iglesia ni Cristo. Isa po ito sa mga influential religious organization sa ating bansa, and they can command millions of their followers to stand up, go out in the streets, and they can also make statements na direktang pumupuna sa kasalukuyang sistema ng mga katiwalian na kinakaharap ng ating mga mamamayan sa ilalim po ng kasalukuyang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. So nagpapasalamat sila at kinilala po ng Iglesia ni Cristo ang paninindigan at tapang na ipinakita nitong 18 brave men o yung tinagurian po na mga 18 new witnesses, kung saan sila po mismo ay nanggaling sa dating pagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. At ang 16 dyan ay naging miyembro po ng Philippine Marines sa ilalim po ng branch of service ng Philippine Navy. At ang isa ay naging Army soldier at ang isa ay Army reservist. So all in all, 18 po sila at mayroon pang 10 na lalabas pa. At pangalawa, na pinuntuhan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pahayag ay nananawagan sila na seryosohin at ipakita po ang tamang gawain at tamang hakbang sa bahagi po ng gobyerno, lalo na sa administrasyon ni Ginoong Marcos, kung papaano niya mabibigyan ng bigat at kahalagahan itong mga seryosong aligasyon at mga panunumpa ng salaysay na isinagawa po nitong 18 new witnesses, mga kababayan. So, nagbabantay ang Iglesia ni Cristo kung ano po ang karampatang aksyon at magiging hakbang ng gobyerno, pati na po ang mga investigative bodies, kagaya po ng Ombudsman, kagaya po ng Senate Blue Ribbon Committee, at even ng ICI na nauna nang ipinagmayabang ni Marcos Jr. na ito daw ay mag-iimbestiga tungkol sa malawakang katiwalian at mga anomalya ng pangungurakot na nagaganap sa gobyerno. And yet, hanggang sa kasalukuyan, wala pong matino at tunay na investigasyon na nailahad ang ICI man o ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya,
nananawagan ang Iglesia ni Cristo na i-facilitate at bigyang daan ang karagdagang mga pagpapahayag nito ng mga dating mga sundalo na ngayon po ay nagsisiwalat na ng kanilang aktwal na mga nalalaman, sapagkat mabigat po ang mga akusasyon na ito, kung saan pati ang budget secretary ni Ginoong Marcos Jr. na si former Secretary Pangandaman ay kumukuha direkta sa bodega nila Saldico ng pera, limpak-limpak na salapi, doon po mismo sa Horizon Residences, diyan sa may Bonifacio Global City. At yan ay isa sa mga high-end, luxurious na bahay ni Saldico sa napakalaki na condominium unit. At I think 3 unit yan na magkakadugtong na kinuha ni Saldico diyan po sa Horizon, no? Sa compound and vicinity po ng EDSA o ng Shangri-La Hotel and Residences sa may Bonifacio Global City. Mantakin mo yan, former budget secretary ni Marcos Jr. sa katauhan ni Pangandaman ang kumukuha ng mali-maleta na mga partida sa pinagnakawan nila. And of course, hindi niya gagawin yun, very brave naman siya, kung hindi po yon coordinated o hindi po nakatimbre yon kay Marcos Jr. Ayun. At ang panawagan na ito ngayon ng Iglesia ni Cristo ay may karampatan din po na paghahayag ng panindigan, na kung saan kung hindi gagawan po ng karampatang aksyon at ng tamang hakbang upang mailahad ang katotohanan at mapagtibay na rin din po ang mga paniniwala at pagtingin ng taong bayan na indeed ay nagkakaroon talaga ng malawakan, organisado at sistematikong pagnanakaw sa kabanang bayan sa ilalim po ng Marcos government na ito, kung ito po ay patuloy na pagtatakpan, patuloy po na ito ay ipagbabawal nila Senator Ping Lacson at nila Tito Soto na magkaroon ng expanded and extended Senate Blue Ribbon Committee investigation in accordance to these revelations na nangangailangan na ng pagbubukas sa isang public forum ng malinaw na pag-iimbestiga. Ang sinasabi po sa pinakahuling pahayag ng Iglesia ni Cristo ay nagbabantay sila kung bibigyan ba ng matuwid at makatarungang pagkakataon itong mga panibagong witnesses or the so-called new batch ng whistleblowers na halos lahat ay mga dating sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Sila ba ay pagbibigyan ng pagkakataon na makapagtestigo, makapagsalaysay ng kanilang saloobin sa Senate Blue Ribbon Committee? Well, nagbabantay po ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat kung titingnan po natin, yung 3 punto nila sa pagpapahayag, una, nagpapasalamat sila na may mga patuloy na naglalakas loob na magsiwalat at ibunyag po ang katotohanang nalalaman nila batay sa kanilang direktang mga karanasan at direktang mga pinanghawakang impormasyon patungkol po sa katotohanan ng malawakan at organisadong korupsyon at mga pandarambong na nagaganap sa gobyerno ni Marcos. Hindi lamang natutuwa ang Iglesia ni Cristo, nananawagan pa sila ng kaukulang pagsusuri, pag-iimbestiga at pagdudugtong at pagtatagni-tagni ng mga pahayag na nauna nang lumabas. Kagaya na naging pahayag ng mag-asawang Diskaya, ito yung isa sa mga notorious na contractors na ipinakulong na ngayon dahil ayaw nila mag-cooperate na ituturo ang totoong mastermind sa pangungulimbat sa pundo ng bayan at pangungurakot sa proyekto ng pamahalaan ay ang magpinsan na Marcos at Martin Tambaloslos. So, ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo ay ito ba ay may katugunan doon sa katotohanan na nag-uugnay sa naunang mga salaysay, hindi lamang ng mag-asawang Diskaya, kundi pati na rin po ng mga naunang kontrata ng gobyerno, kung saan ay nare-review na rin ngayon at nakikita na yung mga pagkukulang doon sa proyekto ay hindi lamang po na ito ay substandard, ang malala ito ay ghost projects, kundi nandyan na rin po mismo na dapat maimbestigahan ang pangungulekta
ng mga kinutungan at ninakaw na partidahan sa naturang mga proyekto at nandyan na rin po kung kanino i-deliver, kanino po na-distribute ang naturang mga pondo na kinuha, ninakaw at dinurubo dito sa ibinubunyag ng 18 witnesses. Ngayon, gusto ng Iglesia ni Cristo sa kanilang pahayag na inilabas na ito po ay seryoso at tuloy-tuloy at patas na maimbestigahan. Sapagkat nagmamasid sila, nag-o-observe sila na kung hindi po magtuloy-tuloy ito at posibleng gagamitan na naman po ng bilang o numero ng mga kongresista at ng iba pang mga opisyal ng gobyerno, including ang ilang mga senador, na pagtatakpan at pagtatabon-tabunan na naman nila ang gusto at nais mailahad ng mga nakasaksi sa kung paano po kabulok ang mga pangungurakot na ito, ay di kung hahabulin nila na mapigilan ito, nandyan po ang pamunuan at organisasyon ng Iglesia ni Cristo na handang manindigan. At sila ay nagmamasid. Kaya nga po doon sa isa pang porsyon ng kanilang pahayag, sinasabi nila na huwag nating kalimutan na ang katotohanan ay hinahanap ng sambayanan. At tungkulin po ng matino at maayos na gobyerno na tugunan po ang paghahanap at pagtatanong tungkol sa katotohanan. At hindi dapat ito ibinabaliwala. Kaya naman po naniniwala tayo mga kababayan na this is going to be a serious test on the capability and the integrity, kung mayroon pa mang natitira pang integrity, si Senator Ping Lacson, sapagkat nananawagan po at sina-challenge ngayon ng Iglesia ni Cristo na kung pwede ay i-expand at i-extend, pahabain at palawakin pa ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol po sa mga anomalya na kinasasangkutan mismo ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. And that includes President mismo na si Marcos Jr. at ang pinsan niya na si dating Speaker Martin Tambaluslos. Ganyan mga kababayan ang nakasalang na challenge ngayon dito sa huling pahayag na inilabas ng Iglesia ni Cristo. At ang tanong, paano kung patuloy na pagtatabon-tabunan, patuloy po na pagtatakpan at imamaniobra nila Ping Lacson at Tito Soto sa Senado sapagkat they have the majority. Ito yung tinatawag na silent majority na pwede nilang tanggapin ang ano pa mang mga approaches at taktika upang manindigan na huwag nang idugtong pa ang investigasyon at naghuhumiyaw na panibagong mga datos at impormasyon sa involvement ni Marcos Jr. Mantakin mo ang kanyang budget secretary, atat na atat at hindi makapag-antay na i-deliver sa kanya ang partidahan at mga SOP na pinagkutungan. Siya pa ang pumupunta doon sa Horizon Residences dyan sa may Bonifacio Global City. So kaya hindi po ganun basta-basta lang na inilabas ito ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pahayag sapagkat may kaakibat po ito na panawagan. Bagamat hindi pa direkta, may possibility po na kapag itinuloy-tuloy ng mga operatiba ng CPP, NPA, NDF ang pakikipagsabwatan pa rin nila dito kay Marcos at Romualdez at pati sa simbahan, mapipilitan po talaga ang iba't ibang sektor na manindigan at singilin po ang ano pa mang hibla ng pananagutan nila Marcos sa taong bayan. Kaya yan na rin po ang direksyon ng panawagan ng Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi po ng kanilang pahayag, nagbabantay, nagmamatyag kami. Kung ano po ang magiging tamang hakbang ng kasalukuyang gobyerno, kung ang pinag-uusapan po ay ang katarungan ng sambayanang Pilipino na ginawa pong pinagdausan ng malawakan, sistematiko at organisadong pangungurakot. Kaya hindi po natutuloy-tuloy ang maraming mga proyekto sapagkat hindi natatapos, wala ng pondo at ang mga materials ay lahat substandard.
And so therefore, mga kababayan, iyan ang gustong sabihin ng Iglesia ni Cristo na kung pwede po, buksan na at ipahayag sa mga mamamayan ano ba talaga ang nangyari. Ano ba talaga ang mga naging katotohanan dito sa male-maleta ng mga limpak-limpak na mga salapi at pera na nanggaling ito sa koleksyon at mga retainers ng mga ginagamit sa pandarambong nila Marcos, mga kongresista at pati na mga contractors na kinukuhanan ng advance dito sa sinasabi natin na anomalya ng malawakang pagdiskarte at pangungulimbat. Kaya naman po nananawagan talaga ng seryoso na investigasyon ang Iglesia ni Cristo patungkol dito, sapagkat hindi na po maganda ang nakikita na patutunguhan that even at the Senate Blue Ribbon Committee, nandun po ang mga hakbang na ang mga sensitibo at mga mayroong hawak na mabibigat na pagluluntad o paglalantad ng karumal-dumal na krimen ng pagtatakip at pagtatabon-tabon sa gobyerno ni Marcos at Romualdez ay makakaya pong ilahad dito, mga kababayan. And that is the reason why itong timely na papanahon po, very timely, itong paglabas ng mga dating sundalong ito, 18 of them, sa kasagsagan naman po ito ng todo atake upang muling siraan po ang napaka-popular until now at niyayakap ng taong bayan na magiging next president, ang Vice President Sara Duterte. Ayan! So, masaya ito mga kababayan. Tingnan natin kung kakayanin ng powers ni Ping Lacson at nila Tito Soto that they are going to stonewall. Babarikadahan nila na hindi maka-infiltrate po ang mga testigo, ang 18 new witnesses na ngayon ay pinupuri at kinikilala ng Iglesia ni Cristo at kaabang-abang ang magiging gagawin na desisyon sakaling mayroon man sa bahagi ng Iglesia ni Cristo kung papaano po itutulak ang paglalarga dito sa ginagawa nating pagkokonsolida ng lahat ng mga puwersa na nakalinya sa Duterte Group at pagkokonsolida mismo ng ano pamang mga pagtatanggol na nararapat po sa mga leadership ng Duterte political camp. Ayan. Mga kababayan, sa mga nagtatanong po kung ilang beses pa nag-upload si Ka-Eric ng mga video analysis na ito, sa isang araw po 3, no? Sa morning mga 6:30 to 7 a.m. and then sa hapon mga 1:30 to 2 p.m. and then sa gabi. Wala na po tayo masyadong live kasi loaded na loaded po ang schedule ni Ka-Eric. Kaya minsan hindi ko na po nakakayanan pa mag-live, pero regularly 3 times po nakakapag-upload tayo ng mga video analysis at balita at talakayan. Ayan. And of course, sa gustong tumulong sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Center, ang atin ginagamit po na GCash line ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Rohilda Celis po, kay Langging po ang ating linya ng GCash. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli, at huwag niyong kalimutan, like, share, and promote our videos. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, and mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. Ito po si Ka-Eric.